Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo babalik ulit mga babayan at eto na nga, no? Meron na pong tatlong buena mano mga kababayan na makakasuhan ng graft and corruption. Diyan po sa Ombudsman at ito po ay may kasama pang tatlo mga kababayan. Okay, so ito nga po yung unang tatlo mga kababayan, Senator Estrada, Senator Villanueva, Saldico at tatlo pa, no? Inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito yan mga kababayan, no? Pag-usapan natin. No? Umiyak din po itong si Senator Jinggoy Estrada dahil yung graft and corruption na kaso niya sa Sandigan, no, yung apila niya, hindi po yan napagbigyan mga kababayan. At bukod po doon sa una nating nabanggit, si Senator Estrada, Senator Villanueva at Saldico, no, na unang inirekomenda ng ICI na kasuhan po ng graft, ay meron pa pong tatlo mga kababayan. Sino kaya yung tatlo na yan? Ha? Sino sa palagay ninyo yung tatlo? No, na nakapila pa, nakakasuhan ng graft dyan po sa Ombudsman, no? Bukod dyan, eto rin po si Senator Marcoleta, mukhang masasampahan din ng kaso, mga babayan. Diyos ko po. Okay, so, eto, panoorin natin itong balita na to. Kayo po ba, no? Sang-ayon ba kayo, no, na kasuhan ng graft itong mga tao na to, mga babayan? No, alam nyo, ako sa totoo lang, kahit sino pa yan, no, kahit kongresista pa yan, senador pa yan, diba? Basta nakita natin na involved dito sa mga flood control projects na to, mga babayan, no, dapat hindi sinasanto yan ng Ombudsman. Dapat sampahan kaagad ng kaso yung mga yan, diba? Para matuto, para madala, mga babayan. No, at ito po ay isang malaking sampal na rin para sa mga didilis. No, kasi nga, lagi nilang sinasabi, no, maliliit lang yung kaya ninyong kasuhan. No, eto, kinasuhan na ngayon. Ano na naman ang palusot ninyo? Simple lang. Alam na natin, no, sasabihin ng mga yan, ng mga didilis na yan, puro naman puro DDS senators yung binanatan ninyo. Diba? Ayan, si Estrada, si Villanueva, di ba? Puro DDS senator yan no? Baka mamaya madawit din etong si Senator Bongo. At saka si Chis Escudero. Di naubos na ngayon mga babayan, yung mga minority black. Wala na. No, naubos na yung senador ni Duterte. Malamang sa malamang, doon babagsak yan mga babayan at pilit nilang idadawit, no? Etong si Romualdez. Well, ako para sa akin kung talagang involved etong si Romualdez at may ebidensya na magli-link, no, o magtuturo ng direct mga babayan dito kay Romualdez, no, kasuhan din. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Kasuhan, no, etong si Romualdez mga babayan. Diba? Kasi, syempre yung mga nanonood po dyan, mga babayan, alam natin na pro-administration tayo lahat. No? Pero, syempre, no, kung sa pro-administration, gusto natin na maging maayos ang administrasyon ng ating sinusuportahang Pangulong Bongbong Marcos, maging kakampi pa yan ng administrasyon, no? Basta nadawit sa korupsyon at sa mga maanumalyang mga gawain, dapat hindi tayo magpatumpik-tumpik dyan. No? Pag nakita nating mali yan mga kababayan. Okay, so panoorin natin itong mga balita na to. Right? Let's go. Syempre, shoutouts pala sa mga followers natin. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Alright? Let's go. Inirekomenda ng kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva,
dating Congressman Zaldico at 3 pang sangkot sa mga flood control project. Hiniling niya ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Nakatutok si Joseph Moro. Ito, iiyak yung mga DDS dito, mga kababayan. Dalawang senador ang kasama sa nirekomendang kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ng Ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa kasong plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kasama rin ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Alam nyo, lahat ng link nagtuturo dito kay Zaldico eh. Diba? O titignan natin talaga, no? At ewan ko may nababasa kasi ako na itong si Zaldico malapit din, no, sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito ba? So ibig sabihin ba talaga na sa nakaraang administrasyon doon talaga pumutok, sumibol itong ganitong klaseng kalaking korupsyon, mga kababayan, at pilit nilang inilulusot, no, hanggang ngayon dito sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, no? Totoo kaya yan, mga kababayan? Okay, tuloy natin. Ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakipagsabuatan sila sa grupo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects, kasabwat ang mga kontraktor. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa ICI, kinausap daw ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siya na alokasyon para sa mga flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control projects at kaya daw niya itong patunayan sa hukuman. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang mga chismis lamang. Si Villanueva naman, binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control projects at 25% ito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho para kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Idiniin niyang simulat sa pool, tutol na raw siya sa mga flood control projects at siya pa nga ang naglantad at kumwestiyon sa mga ito. Si Ko naman, ayon sa ICI, naging proponent daw ng abot 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 galing sa mga inilistang proyekto ni Alcantara. No, alam nyo, ito talaga, no? Ito talagang si Zaldico, no, talagang isa sa dapat mahuli, no, ng ating gobyerno dahil mga kababayan, hindi naman na daang milyon lang yun ninakaw, no? Bilyones po. No, yung nakikita nating numero dito. 'Di ba? Hindi naman maliit na halaga, mga kababayan, ang pinag-uusapan. Ang kay Alcantara, humingi si Ko ng 20% hanggang 25% na binabayaran ng mga contractors ng advance. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko. Ito ang ikalawang interim report at rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Kasama rin sa pinakakasuhan ngayon sina dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa ICI, si Bernardo ay proponent ng 1.65 billion pesos. Siya rin daw ang tumulong kay Alcantara para maging district engineer ito sa Bulacan kung saan nasa 7 bilyong pisong halaga ng mga proyekto napunta dito mula 2022 hanggang 2025. 411 million pesos naman ng mga proyekto ang galing umano sa insertions ni Cahayon Uy, kapalit ang 10% na komisyon. Hinihinga namin ang pahayag sina Bernardo, Cahayon Uy at Lipana. Sasailalim naman sa preliminary investigation ng Ombudsman ang rekomendasyong ito ng ICI. But basically, many of them are right.
ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. Mas mabilis. And we expect to be filing cases soon. Para sa GMA Oh, yan may mga kakasuhan na, mga DDS dyan Oh, ito pa isa. Na DDS senator. Na mukhang makakasuhan din, mga kababayan. Tuloy natin. Maiba tayo dahil nga medyo kulang na tayo sa oras, Kuyang. Maiba ako dahil nga ito na nagkaroon, lumabas kahapon yung desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke yung pirma doon sa nagnotaryo ng affidavit ni Orly Guteza. Ano po bang pananagutan din ng mga senador na nagdala sa kanya doon sa Blue Ribbon? Well, ang sabi ni Senator Ping, chinek daw niya yung CCTV ng Senate, and nakita niya na si Orly Guteza was facilitated or ushered in to the Senate by the office staff of Senator Marcoleta. So pumasok sa office ni Senator Marcoleta 8:27 a.m. and then 30 minutes naglagi doon or namalagi doon before pumunta sa plenary. Nakinig pa sa unang testimony ni Roberto Bernardo and Henry Alcantara bago siya nasalang. So basta ang point dyan, ang connection talaga dyan, si Senator Marcoleta. So it is incumbent on Senator Marcoleta to answer. Bakit naglagi sa office niya for 30 minutes? Ano lang ba, nagpahinga lang ba doon? Si Orly Guteza? And then second, kung ganun ka taas ang level of cooperation or collaboration ni Senator Marcoleta at ng witness, bakit hindi niya ma-produce ulit ngayon? Hindi naman daw unsafe Wala namang security issues. Sabi ni Mike Defensor, safe naman daw. Pero bakit hindi ulit lumutang? So may pananagutan tingin nyo. Bukod doon sa ethics complaint, pwede ba siyang makasuhan sa labas? Well, yung ethics complaint would include yung mga potential liabilities niya. I'm not saying he will be automatically held liable for that. Merong use of falsified documents. Hindi siya yung nagpa-falsely authorize, pero since si Marcoleta ang quote-unquote gumamit na i-present yung witness, he can be liable for use of a falsified document, incriminating innocent persons kung talagang hindi pala totoo yung affidavit. There are other cases na pwedeng i-file, but an ethics complaint is the best way to resolve that. Saan, kung maghuhulaan tayo, saan galing yung statement na binasa ni Guteza? Sino kaya nag-produce nun? I also don't want to speculate, but I agree that it seems suspicious na hindi talaga organic kay Orly Guteza yung binasa niya. Kasi kung sa kanya yon, una, wala kang isi-skip Kunwari ako witness ako, hindi lawyer. Kung witness ako, kung ako talaga gumawa niyan, mababasa ko yan lahat. Kasi alam ko na, hindi ako nabasa. Ako babalik. Pero kailangan may iba pang tao magsabi, may hindi ka binasang paragraph. Parang yun, kaduda-duda. Hindi, tsaka kung pupunahin mo, di ba? Kung pupunahin mo, Exactly. Sinita ni Marcoleta na may nilalagpasan ka Pero bakit si Marcoleta lang ang nakapuna? Ayun. Di ba? Nako, sayang, wala na tayong ganong oras. At wag daw magdagdag, wag mag-adlib. Bakit? Ako yung witness. Ako yung witness, experience ko yan Ano ngayon kung mag-adlib ako? Sorry, Attorney Jess, kuna na tayo sa oras. Maraming salamat. Masyadong OA si Marcoleta rin time na yun. Well, anyway, eto pa, maidagdag na rin natin mga babayan ang pag-iyak po ni Senator Estrada, yung petition po niya sa Sandigan Bayan. Ibinasura daw po yung petition niya na kansilahin ng grab case niya po sa Sandigan Bayan. Alright, so tara, let's go. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na kansilahin ang nakabimbing kasong graft laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ng PDAF o yung Priority Development Assistance Fund Scam. Ayon sa kataas-taasang hukuman, pwedeng hiwalay na usigin ang kasong graft kahit na napawalang sala na siya para sa plunder. Hindi nito kinatigan ang argumento ng kampo ng senador na dahil absuelto siya sa plunder ay dapat wala na rin siyang kakaharaping graft case. Katwiran ni Estrada, alinsunod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dapat ituring itong deemed absorb o kasama ng nasaklaw. Pero ayon sa Supreme Court, hindi nito sakop ang mga kaso ng katiwalian at pandarambong. Maliban na lang anila kung parehong opisyal ng gobyerno ang nagbibigay at tumatanggap ng hindi nararapat na benepisyo na hindi naaangkop sa kaso ni Estrada.
Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Senator Estrada. Kaugnay. Alright, so yung mga babayan, no? Grabe. So, meron pa palang plunder case. Itong si Senator Estrada, Jinggoy Estrada. O ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and health.